ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ding nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa magtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Si Jesus ay tinatanong, bakit daw sila, mga alagad ni Juan Bautista, at ang mga Pariseo ay malimit mag-ayuno? Ang binibigyang pansin ng hindi pinangalanang alagad na ito ay ang panlabas na gawain. Pero kung babalikan natin ang mga aral at turo ni Jesus, lagi niyang itinuturo na mula sa panlabas na gawain, sana ang mga gawain ay magkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lamang sa panlabas na gawain nagiging ganap ang isang tao, pero ang laman ng puso niya, yun daw ang pinakamahalaga. Oo, mahalaga nga minsan ang panlabas na gawain. Pero sabi ni Jesus, pero sana sa mga panlabas na gawain natin, sa ating pananalangin, halimbawa, paggawa ng mabuti, sa ating pagsisimba, sa ating pagdidibusyon, mas mahalaga sana ang laman ng puso. At ito sana ang dulot at bunga ng ating panalangin at debosyon. Na ang nauhubog sa buhay natin ay ang ating puso. Hindi ho dumadami ang mga likes at followers. Ang nais nating hubugin sa ating pamumuhay ay ang puso natin. Kaya sa pagsisimba natin, sa pagdidibusyon natin, sa ating pag-aayuno at paggawa ng mabuti, sana natututo tayong magmahal tulad ni Jesus. Kasi ho, kung hindi ho nauhubog ang puso, hindi tayo lumalago sa pananampalataya, kung hindi tayo lumalago sa kabutihan, tila ang nangyayari na lamang ay palabas lamang ang lahat. Peke, hindi totoo. Kaya ang paalala sa atin at hamon sa atin ng ating mga pagbasa
ay sa muling pagbabalik natin kay Jesus, sa ating paglalakbay kasama siya at paglago sa pananampalataya, ang lumalago din sa atin ay ang ating puso at kalooban. May nangyayaring pagbabago ng buhay sa atin. May nangyayaring paglago ng katauhan. May nangyayaring paglago sa ating kapasidad na magmahal at umunawa. Ang taong lumalago sa debosyon kay Jesus Nazareno ay lumalago din sa kanyang pagkatao at pananampalataya. Mas nagiging better siya. Hindi ho bitter, no? Mas nagiging better. Mas nagiging maunawain. Dahan-dahan yung pangit na pag-uugali niya ay napapalitan niya ng bagong pag-uugali. Yung kanyang pangit na gawain at kasalanan ay tinatalikuran na niya. May nangyayaring pagbabago sa buhay ng isang tao na lumalago sa pananampalataya. Kaya sa pagdidebosyon natin, sa ating pagsisimba, sana lumalago din ang pagkatao natin. Parang hindi naman yata ang kuplo, simba ka nga ng simba. Tuwing linggo nga, nandito ka. Tuwing sa Biyernes, nagsisimba ka. Pero pag uwi naman ng bahay, ikaw naman yung palaaway. Ikaw naman yung salbahe sa bahay. Hindi ka mautusan. Kahit yung simpleng pitsil, yung pa yung pinapalamig mo, hindi yung tubig. Iinom ka, ubus na, ibabalik mo pa rin sa rep. No, mahusay. Kaya sana paglago natin sa pananampalataya, kahit yung mga simpleng gawain ng pagmamalasakit lamang, kahit doon tayo magsimula, nagbubunga ang ating pagsisimba at pananalangin dahil nagbabago ang ating buhay at pamumuhay. Yung pananampalataya naman natin, hindi naman demanding eh. Our faith is only asking us small ways. Kahit simpleng pamamaraan ng pagmamahal sa Diyos. Simple and consistent. Simpleng pagpili at paggawa ng mabuti. Sa simpleng pamamaraan natin ng pagmamalasakit sa iba, doon tayo lumalago sa pananampalataya natin. Kaya magandang hamon sa atin ng ating ebanghelyo na tayo ay lumago sa ating pamumuhay bilang Kristiyano nang sa gayon buong puso tayong makatugon kay Jesus Nazareno. At ang binhi ng pananampalataya na meron sa puso natin ay umusbong, tumubo, at magbigay bunga din sa iba. Amen.